Kabanata 411. Pasensya ka na ha. Kumunat ang noo ni Cheryl. Hindi siya makapaniwala kung gaano kamangmang ang lalaking ito. Ang pamilyang Champ ay isa sa 4 na pinakadakilang sambahayan. Hindi niya ba alam ito? Aware pa ba siya na ang hotel na ito ay pagmamay-ari ng pamilya Allen? Paanong nagkaroon ng isang taong walang kaalam-alam na tulad niya? Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Cheryl ang isang taong tulad ni Mark. Tumingin si Mark sa kanya nang walang kaalam-alam. Bagamat alam niyang tiyak na hindi niya kilala ang babaeng ito, nakilala niya ang apelyido nito. Kung tutuusin, alam ng sino mang ipinanganak at lumaki sa bansa ang tungkol sa 4 greatest households. Iniisip niya kung ang pamilyang Champ na binanggit ng babaeng ito ay isa sa mga kabahayan. Tumigil si Mark sa pagdududa sa kanyang sarili sa huli nang tanggapin niya ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Oo, talagang galing siya sa dakilang pamilya ng Champ. Ang aura na pinalabas niya ay isang maharlika, isang mas mataas na uri. Ito ay tila angkop. Oo, ang tinutukoy mo ba ay Champ family of the 4 greatest households? Kung ganoon, oo, kilala ko ang pamilya mo. Sorry, may kailangan ka ba? Tanong ni Mark na parang nahihiya. Alam niya ba talaga? Nagdududa sa isip ni Cheryl. She furrowed her eyebrows deeper and demanded, sagutin mo ang tanong ko. Ikaw ba ang nagpabili ng hotel ng pamilya Allen? Oo, ako yun. Paano mo nalaman? Masyadong curious si Mark. Bakit may lumabas sa pamilyang Champ sa teritoryo ng pamilya Allen? Posible kaya na ang 4 na pinakadakilang sambahayan ay mas maayos na ang pakikitungo sa isa't isa ngayon. Mayabang na sumulyap si Cheryl kay Mark, hindi pinansin ang tanong nito. Paano mo bibilhin ito? Patuloy niyang tanong. Nang lumabas sa bibig niya ang tanong na iyon, pinagsisihan niya ito. Pagkatapos ng lahat, walang kabuluhan na itanong ang tanong na ito sa isang walang katulad na lalaking ito. Sa kabila noon, ginawa niya pa rin. Iyon ay dahil naisip niya na ang sitwasyon ay kawili-wili. Bilang miyembro ng pamilyang Champ, nakakatuwa siyang may gustong ipahiya ang pamilya Allen ng ganoon. Ito ang dahilan kung bakit siya pumunta upang magtanong. Kung ang taong pinag-uusapan ay lumabas na walang sapat na pera upang bilhin ang hotel, handa siyang tulungan sila at magtira ng ilan sa kanila. Gayunpaman, sa pagtingin kay Mark ngayon, sumuko na siya sa pag-iisip na iyon. Si Mark ay mukhang hindi niya kayang bayaran ng 1/4 ng gastos. Baka nanggugulo lang siya kanina. At nagkataon na nakakuha siya ng interes sa bagay na iyon. Well, if he is willing to sell it to me, I can buy it with a single phone call, deklara ni Mark habang walang pakialam na nagkibit-balikat. Ito ay totoo. Kung gusto niya, tawagan na lang niya si Karen at makuha agad ang pera. Sa isang tawag sa telepono. Inulit ni Cheryl na hindi makapaniwala. Sa pagkatapos ay nanunuya at naisip na ang taong ito ay talagang nagsisinungaling. Wala nang saysay pa ang pag-uusap. Ang lalaking ito ay matapang kahit na. Ngunit siya ay masyadong ignorante. Oo, pagkumpirma ni Mark. Nanatiling tahimik si Cheryl. Hindi na niya kailangan pang sabihin pa. Ito ay malinaw na katawa-tawa. Nagpasya siyang ihinto ang pag-iikot dahil mauuwi ito sa hindi kinakailangang gulo. Oo, mananatili lang siyang tahimik sa ngayon. Hindi ka naniniwala sa akin, hindi ba? Malungkot na tanong ni Mark. Bakit walang naniwala sa kanya? Mukha ba siyang sinungaling? Sigurado siyang hindi si Cheryl iyon, tahimik na naghihintay na bumukas ang pinto ng elevator. I'll make the call now if you don't believe me. Kinuha ni Mark ang phone niya at saka diniyal ang number ni Karen sa harap ni Cheryl. Maya-maya, sinagot ang tawag. Hey, Mom, there's this hotel I really want to buy. Halos $1. Sige, salamat, nanay. Hindi nagtagal ay ibinaba ni Mark ang tawag. Tinabi sa kanya ni Karen na ililipat niya kaagad ang pera sa kanya. Laking gulat niya na ang napakalaking halaga ng pera ay maaaring mailipat sa maikling panahon. Pero ang hindi niya alam ay may isang bangko si Karen sa United States. Ililipat na agad ako ng nanay ko ng pera, sabi ni Mark kay Cheryl habang pinipilipit ang telepono sa mukha nito. Isang sulyap lang ang iniwas ni Cheryl kay Mark, saka siya tumalikod para tumingin sa ibang lugar. Ito ay dapat na isang biro. Nagsisisi si Cheryl na bumaba dito.
Hindi siya makapaniwala na siya ang nagkusa na makipag-usap sa isang mapagpanggap na tao. Kahit siya ay hindi maintindihan kung bakit niya ginawa ito. Maya-maya, nagping ang phone ni Mark. Pagkabasa ng notification, nakita niyang nakapaglipat na si Karen ng $8 bilyong sa kanya. Ang kanyang kumpiyansa ay tumaas sa puntong iyon. Look here. This is the transfer notification, sabi ni Mark habang sinisimulan niyang ipakita kay Cheryl ang phone niya. Gayunpaman, determinado pa rin itong umiwas ng tingin sa kanya. Ding! Bumukas ang pinto ng elevator ng mga sandaling iyon. Walang lingon-lingon, lumabas kaagad si Cheryl nang walang sabi-sabi. Hindi siya interesadong makita kung ano man ang gusto nitong ipakita sa kanya. Natigilan si Mark dahil doon. Sa lahat ng oras na ito ay nagsasabi siya ng totoo at ngayong may ebidensya na siya para patunayan ang sarili niya, ayaw pang tingnan ng babaeng ito. Isang tingin lang ang kailangan para patunayan na hindi siya sinungaling. Nang makalabas si Cheryl ay dumiretso siya sa kanyang sasakyan. Handa na siyang umalis kaagad. Hindi siya makapaniwalang nawalan siya ng hininga sa wala. Gayunpaman, sa sandaling pinaandar niya ang kotse, 3 sasakyan ang sabay-sabay na pumasok sa parking lot. Ang lahat ng ito ay mga sasakyan na pag-aari ng pamilya Allen. Ano ang nangyayari? Naguguluhang tumingin siya. Maya-maya, 30 tao ang lumabas sa mga sasakyan. Lahat sila ay mga tauhan ni Linden at bawat isa sa kanila ay bihasa. Gusto nilang sakupin si Mark at pilayin siya. Tutal, si Linden ang nag-utos sa kanila. Kumunat ang noo ni Mark nang makita ang napakaraming tao. Oo nga, ipinatawag sila ni Linden para pigilan siya. Maya-maya ay lumabas si Mark sa elevator. Napakaraming tao. Siguradong hindi niya kayang talunin silang lahat ng sabay-sabay. Maaari lang siyang tumakas bilang huling paraan. Si Mark ay hindi natakot kahit kaunti. Ang kanyang pagsasanay sa martial arts ay nagpalakas sa kanya. Kung magpasya siyang tumakas, sigurado siyang hindi siya maaabutan ng mga taong ito. Ang 30 lalaki ay nagsimulang palibutan siya ng sabay-sabay, bawat isa sa kanila ay naglalagay ng mga nakakatakot na titig sa kanya. Ilang sandali pa ay bumukas muli ang pinto ng elevator na may tunog. Kasunod noon ay lumabas sina Linden at Trisha. Nang makita ni Linden si Mark na nakapalibot, ngumiti siya at itinaas ang isang daliri, inutusan ng mga tao sa paligid niya na tumigil sandali. Ano bang pinagsasabi mo? Tanong ni Linden habang naglalakad kasama ang nag-aalalang si Trisha sa kanyang tabi. She thoughtlessly, Mark, mayaman ang pamilya mo, pero hindi mo ba alam na malaki pa rin ang pagkakaiba ng yaman ng pamilya Allen sa iyo? I want to buy your hotel. State your price. Walang tigil na sagot ni Mark. Napakakalma ni Mark. Mas nahanap niya ang sitwasyon ngayong nandito na si Linden. Worst comes to worst, madali niyang ma-hostage si Linden at magamit siya para makaalis ng ligtas. Tama. Sa tingin mo kaya mo yan, di ba? Umisi si Linden habang tinutuya siya. Ito ay nagiging mas nakakatawa sa 1 minuto. Kaya ko, sagot ni Mark. Sige, kung ganoon. Ibibigay ko sa iyo ang presyo ngayon. $6 na bilyong. Kung babayaran mo ako ngayon, ibebenta ko ito sa iyo. Iminungkahi ni Linden. Hindi siya naniniwala na si Mark ay may pera para bilhin ito noong una. Bukod dito, ang hotel ay pag-aari ng pamilya Allen, isa sa pinakamakapangyarihang sambahayan sa bansa. Talaga bang may lakas ng loob ang punk na ito na bilhin ito sa kanya? Kung talagang nagbabayad siya, wala nang babalikan. Hindi kailanman ibabalik ni Linden ang pera sa kanya. Pinag-isipan ito sandali ni Linden at nagpasya na maaaring ito ay isang deal na nagkakahalaga ng pagkuha. Dahil si Mark ay hindi mula sa iba pang 3 sambahayan, hindi siya nagdulot ng anumang banta. Sa huli, si Linden ay makikinabang dito sa alinmang paraan. Walang maglalakas loob na kunin ang mga ari-arian ng pamilya Allen. Alam nila kung anong kahihinatnan ang naghihintay sa kanila kung gagawin nila. Kung binayaran siya ni Mark ng $6 na bilyong, bibilanggan na lamang ito ni Linden bilang tanda ng paggalang na ibinayad niya sa pamilya Allen. Kaya, bakit hindi niya tanggapin ang pera kung ganoon nga? Gayunpaman, sigurado siyang walang ganoong kalaking pera ang natalo. Imposible naman. Medyo mataas yan, bulong ni Mark sa ilalim ng kanyang hininga. Siyempre, hindi handang magbayad si Mark ng ganoon kalaki.
Ito ay higit sa 300 milyong dolyar kaysa sa kanyang tinansyang halaga ng hotel. Hindi naman siya tanga para manloko. Hay! Haha! Tapos, paano mo itinakda ang presyo? Tanong ni Linden na may nakakalokong ngiti. Nalaman niyang tanga talaga si Mark. Sa dinami-daming tao sa paligid, nagkaroon ba talaga siya ng lakas ng loob na maglabas ng napakaraming pera mula sa kanyang mga bulsa? Maaari silang lahat na looban siya at pagkatapos ay bugbugin siya hanggang mamatay. Kahit na noon, walang maglalakas loob na ipinito sa pamilya Allen. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya si Mark na makipag-ayos, dapat sapat na ang 4 na bilyong dolyar. Napahagalpak ng tawa si Linden sa narinig. Ano? 4 na bilyong dolyar. Maging si Trisha ay karamdam ng hiya sa presyong iminungkahing. Paano naisip ni Mark na bilhin ang hotel na ito sa mababang presyo? Ang iba sa paligid ay nagsimulang nginisyan si Mark, at ang mga sneaker ay narinig sa paligid. Napatingin sila kay Mark na para bang tulala. Ignorante talaga ang lalaking ito. So, what do you say? Kung pumayag ka, babayaran kita ng maaga, sabi ni Mark. Natawa tuloy si Linden habang sinasabi, haha. Fine. If you pay me $4 billion, my hotel. Biglang kinuha ni Mark ang kanyang mobile phone at sinabing, teka lang, kailangan kong i-record ang pakikipag-ugnayan na ito. Kung hindi, maaari kang bumalik sa iyong salita. Matagal na umalangaw-ngaw ang malakas na tawanan sa parking lot. Lahat ay pinagtatawanan ang kanyang kalokohan. Maya-maya, napatahimik si Linden at nakangiting sinabing, sure, go ahead. Kung babayaran mo ako ng 4 na bilyong dolyar ngayon, ibebenta ko ang hotel na ito sa iyo. Kinunan siya ng pelikula ni Mark sa buong pagsubok. Ito ay mas mahusay na magkaroon ng isang piraso ng katibayan sa kamay. Bayaran mo ako ng pera ngayon. Napatawa si Linden, iniisip kung anong tanga si Mark. Sige. Teka, tatawag ako, sabi ni Mark habang di-na-dial ang numero ni Karen. Ang kanyang card ay hindi nasangkapan upang maglipat ng napakaraming pera ng sabay-sabay. Kailangan niyang hilingin kay Karen na gawin ito para sa kanya. Hey, Mom, nagkasundo na tayo. $4 billion. Well, oo, hindi rin ako naniwala pero pumayag naman siya. May video evidence din ako niyan. Could you transfer the money from card ko sa account niya? Tanong ni Mark habang sinenyasan si Linden na sabihin sa kanya ang kanyang bank account number. Aren't you a professional little liar? You're even asking me for my bank account. Hindi na napigilan ni Linden ang pagtawa habang inilabas niya ang isang card, inutusan ng isa niyang tauhan na ibigay ito kay Mark. Hindi nagtagal, natapos ni Mark na basahin ang mga numero sa card sa telepono. Nakuha mo na ba? Okay. Oo, ayos lang ako. Sige, binaba ko na ang tawag. Bye, Mom. Pagkatapos noon ay ibinaba na niya ang telepono. Tinabi ni Karen na ang paglipat ay malapit nang makarating sa tatanggap. Sa isang pagpitik ng kanyang mga daliri, pinalapit ni Linden ang lahat ng kanyang mga tauhan sa paligid ni Mark nang may pananakot. With a lazy shrug, Mark merely looked at them and said, Hoy, patience now. This hotel is going to be mine soon. You won't allow to stay once that happens. Nang marinig ito, tumawa si Linden. Ang lokong ito ay talagang ginagawa ang kanyang araw. Hindi nagtagal, nagping ng malakas ang phone ni Linden. Nakatanggap siya ng text message. Kabanata 412. Nang marinig ang pagping ng telepono ni Linden, iniwas ni Trisha si Mark ng nerbiyos na sulyap at dahan-daang naglakad. Nakatanggap ka lang ng notification, she informed Linden. Hindi sinasadya ni Linden na tingnan ang kanyang telepono, na pagtanto niya. Oo, hindi talaga siya pupunta. Ilang minuto lang ang nakalipas. Imposibleng makatanggap siya ng mga notification mula sa bangko ng ganito kabilis. Maangas na ngumiti si Linden habang sumagot, I know, I heard. So what? Well then, have a look. Na-transfer na yung 4 billion sa account mo, sabi ni Mark sa seryosong tono. Si Karen ay walang iba kundi mabisa. Dapat ay isang abiso iyon mula sa bangko upang ipaalam kay Linden ang matagumpay na paglilipat. Tinabi rin sa kanya ni Karen na nakakuha siya ng malaking bargain. Alam iyon ni Mark nang hindi sinasabi. Napalingon ito ni Linden sa kanya.
Ibinente niya ang hotel sa napakababang presyo. Haha. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo. Ngumisi si Lindan. Ayaw tingnan ni Linden ang phone niya. Kung gagawin niya, sigurado siyang pagtatawanan siya ng lahat dahil sa pagiging gullible, lalo na si Mark. Iisipin nila na naniwala talaga siya. Ito ay magiging isang partikular na pipi na hakbang. Nanlamig ang mukha ni Linden nang maisip niya si Mark na pinagtatawanan siya. Ang lalaking ito ay nililinis ang landi sa kanya sa publiko. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Linden ang kanyang kamay at pinitik ang kanyang mga daliri. Ang 30 o higit pang mga taong naruroon ay agad na pinalibutan si Mark ng mga nakamamatay na tingin. Para sa kanila, siya ay walang iba kundi basura. Kung sinuntok siya ng bawat isa sa kanila ng isang beses, malamang nabugbugin siya hanggang mamatay. Tignan mo phone mo. Nalipat na. Kumunat ang noo ni Mark habang nagtaas ng boses. Ano ang mali kay Linden? Inilipat na ni Mark ang pera, bakit ayaw niyang maniwala? Bugbugin mo siya. Umungol si Lindan. Si Trisha ay nasa kawalan ngayon. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magsalita o hindi. Kung gagawin niya, walang alinlangan na ito ay isang pagkakasala sa pamilya Allen. Pero hindi siya umimik, siguradong bugbugin si Mark hanggang mamatay. Agad, ang mga taong inutusang talunin si Mark ay nagsimula sa kanilang gawain. Si Mark naman ay hindi natakot sa takot. Nakataas ang isang bakal na tubo sa kamay, nagpatuloy siya sa pakikipaglaban sa kanila. Gayunpaman, napakaraming tao nang sabay-sabay. Hindi nagtagal, napakaraming suntok na ang naranasan ni Mark ng sabay-sabay, hindi ito masakit. Biglang tumigil ang lahat sa kanilang mga galaw. Nagriring ang cellphone ni Lindan. Walang maglalakas loob na humadlang sa kanya kung siya ay nasa isang tawag sa telepono. Kaya naman, para hindi gaanong magdulot ng kaguluhan, pansamantalang tumigil ang labanan. Kumunat ang noo ni Linden at kinuha ang kanyang cellphone. Tinatawagan siya ng housekeeper ng pamilya Allen. Bakit siya tumatawag ng ganitong oras? Nagpa siya siyang sagutin ito. Hoy, anong problema? Tanong ni Lindan. Malaki ang tiwala ng kanyang lolo sa kasambahay na ito. Kaya naman, hindi siya nang ahas na hindi siya igalang. Young Master. Anong ginawa mo? Isang malamyos na boses ang sumagot pabalik sa telepono. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong pabalik ni Lindan. Nako, huwag kang mag-alala. Buti na lang malaki ang na-credit sa account mo. Na-curious lang ako, the housekeeper informed. Pera, tanong ni Lindan. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin si Mark. Ang pera ay dapat na inilipat sa kanya mula sa isang kaibigan. Nag-loan siya ng pera noon. Gayunpaman, ito ay naging $300 milyong lamang na hindi gaanong halaga sa kanya. Hindi niya akalain na maaalarma ang kasambahay sa ganoong kaliit na halaga. Naguguluhan, nagtanong si Lindan, magkano ito? $4 bilyong. Anunsyo ng kasambahay. Ang figure na ito ay wala sa pamilya Allen. Gayunpaman, isa si Linden sa maraming inapo ng pamilya, kaya medyo off na ang naturang halaga ay sa kanya lamang na kredito. Kailangang malaman ng kasambahay kung paano nagkaroon ng malaking halaga ng pera sa account ni Lindan. Ano? Ang dami mong sinabi. Hindi makapaniwalang tanong ni Linden na tumataas ang boses. Napuno ng pin-drop silence ang parking lot. Lahat ng nasa eksena ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang paggalaw. May tumingin sa labas. Ayos lang ba si Young Master Allen? Ano ang nangyayari? Naghahabulan ang isip ni Trisha. Pwede bang? Young Master, bakit ka ba nagulat dito? Hindi mo ba alam ng maaga? $4 bilyong ang na-credit sa iyong account 3 minuto na ang nakakaraan, ulit ng kasambahay. Hindi ba naririnig ni Linden ang mga bagay-bagay ngayon? $4 bilyong. This was. Hindi siya makapaniwala. Halos hindi siya makawala sa gulat. Pagkatapos, tinigyan niya si Mark at naisip, paano nagkaroon ng napakaraming pera ang tanggang ito. Sigurado ka ba? Galit na tanong ulit ni Lindan. Alam kong matanda na ako, pero hindi ako bulag. Siguradong $4 bilyong ang nakikita ko rito. Anong nangyayari, Young Master? Pwede mo ba akong punan? Sagot niya. Si Linden ay nagpapaputok ng apoy mula sa kanyang mga mata sa puntong ito. I'll tell you later pagbalik ko. Itong pera. Aba, regalo ng kung sino.
Oh, I see. Tige. I guess hindi naman nakakagulat ang ganoong regalo, sabi ng kasambahay at agad na ibinaba ang telepono. Ito ay walang kakaiba. Maaaring may gustong makipagtulungan sa pamilya Allen sa ilang proyekto o pakikipagsapalaran sa negosyo. Ang 4 na bilyong dolyar para sa pakikipagtulungan sa pamilya Allen ay isang makatwirang halaga. Minsan, may nagbayad pa kay Elder Allen ng 6 na bilyong dolyar kapalit ng proteksyon. Kung ikukumpara doon, ang 4 na bilyong dolyar ay hindi itinuturing na isang malaking bagay. Niligpit ni Linden ang phone niya at saka tumingin kay Mark na may nakakalokong ngiti. Sa isang snap ng kanyang mga daliri, pina-address niya ang kanyang mga tauhan. I can't believe it. You really do have $4 billion. Not bad? Not bad? Nakangiting sabi ni Lindan. Nang marinig ito, napatulala ang 12 ng mga taong naruroon. Naglipat ba talaga ang taong ito ng 4 na bilyong dolyar kay Linden? Ibig sabihin, isa ring mayaman na pangalawang henerasyon ng batang ito. Gayunpaman, sa harap ng pamilya Allen, hindi ito mahalaga. Walang-wala siya kumpara sa kanila. Hindi na iyon nagulat ni Risha. Pagkatapos ng lahat, walang kahirap-hirap na naglabas si Mark ng 2.5 bilyong dolyar sa huling pagkikita nila. Hindi na kailangang sabihin, kaya niyang bumili ng 4 na bilyong dolyar lamang. Ngunit kahit na binayaran niya ang 4 na bilyong dolyar, magkakaroon ba siya ng lakas ng loob na kunin ang hotel na ito mula sa pamilya Allen? Hindi ba siya natakot sa kanilang galit? This hotel is mine now. I will send for someone to deal with the transfer of hand procedure tomorrow, nagsalita si Mark noon. Hahayaan niyang si Yolanda ang humawak nito at hayaan siyang mamahala ng hotel. Gayunpaman, maaaring maging masyadong abala si Yolanda. Iniisip niya kung dapat ba niyang isipin ang pagkuha ng ibang tao para pumalit. Kung tutusin, imposibleng pamahalaan ni Yolanda ang napakaraming lugar ng sabay-sabay. Hahayaan niya itong kumuha ng ilang katulong at gawin itong amo. Pagkatapos, maghahanap siya ng mas maraming tao na may parehong kakayahan sa kanya. Kailangan niyang pag-isipan pa ito mamaya. Sino ang tinawagan mo kanina lang? Curious ako, sarkasmong tanong ni Lindan. My mother. She's very rich, you know, seryosong sabi ni Mark. Nagpatuloy si Linden sa pagtawa. Sumunod din ang iba. Paano maaaring tumayo ang isang tao sa harap ng isang tao mula sa pamilya Allen at ipahayag ang kanilang sarili na mayaman? Gaano kamangmang ang hanggal na ito? Mamamatay na sila sa kakatawa. Medyo nahiya rin si Trisha ngunit napukaw ang interes niya kay Mark. Sino siya para magpakitang gila sa harap ng pamilya Allen? Mayaman ba talaga siya tulad nila? Imposible lang. Ang 4 greatest households ay ang pinakamayayamang tao sa bansa. Are you trying to kill me with your ridiculous jokes? Lumapit si Linden kay Mark at tinapik ito sa balikat. Hindi ako nagbibiro. This hotel is mine now. Please leave, payak na sabi ni Mark. Ang tanga mo talaga, no? Kahit ibigay ko sa'yo ang hotel, may lakas ka bang kunin? Humisi si Lindan. You don't have a choice. I bought the hotel from you, it's a fair transaction. You have given it to me either way, kibot balikat na sagot ni Mark. Kung hindi ibinigay ni Linden, polanan siya ng impyerno. Uutusan niya ang daan-daang mga tao niya na pasukin ang bahay ng pamilya Allen. Tingnan natin kung maglakas loob si Linden na tumanggi na ibigay ito kapag nangyari iyon. Tutal, ang mga taong iyon ay personal na sinanay ni Karen. Bawat isa sa kanila ay kayang lumaban sa mahigit 10 tao. Napakunot naman ang noo ni Linden at mariing naningkit ang mga mata. Ang tanga mo. Regalo lang ang perang pinadala mo sa akin. Hindi mo ba naiintindihan? Whatever. Lahat, bugbugin mo siya. Tinulyapan siya ni Mark at naduraj ang puso niya. Babalik ba talaga siya sa sinabi niya? Kinuha niya ang cellphone niya at tumawag. Young Master, isang boses ang sumagot nang matapos ang tawag. Si Bettina iyon. Kumuha ka dito. Nakabili na ako ng bagong hotel, bilin ni Mark. Okay, young master. Please give us a moment, sagot ni Bettina. Matapos ibaba ni Mark ang telepono, minisyon siya ni Linden at nagtanong, alam mo ba kung ano ang kaya ng pamilya Allen? I don't, actually. Pero may binili na ako sa'yo, fair and square.
Kung hindi mo ako bibigyan, sisiguraduhin kong pagsisihan mo ito, pagbabante ni Mark. Siya ay lubos na kalmado. Ano ang dapat ikatakot, gayon paman? Sus, sayang ang paghinga mo. Wala na akong pakialam. Putulin mo siya, malamig na ngiting utos ni Lindan. Bubugbugin niya si Mark hanggang mamatay at papaluhod sa kanyang buong pamilya para humingi ng tawad. How dare he offend the Allen family? Oo, young master. Agad namang kinubkob ng mga lalaki si Mark. Mabilis na tumingin si Mark kay Linden at sinuntok siya. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ang young master natin. May sumigaw. Ang 30 lalaki na naroroon ay tumitig kay Mark. Kalmado naman si Lindan. Kinulong siya ni Mark sa kanyang dibdib gamit ang isang bakal na tubo sa kamay, ngunit hindi natakot si Lindan. Tila ay nasa ari-arian pa rin ng kanyang pamilya kung tutuusin. Sa bansang ito, wala pa talaga siyang nakilala na ng ahas na umatake sa kanya ng ganito. Gayunpaman, sa araw na ito, sa wakas ay nakilala niya ang isang taong hindi natatakot sa kamatayan. Hindi alam ni Trisha kung ano ang binabalak ni Mark. Hindi niya akalain na alam din nito. Ang lahat ng ito ay sumisigaw lamang ng kaguluhan. Punk, magbibilang ako ng 3. Mas mabuting hayaan mo na ako. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya mo, banta ni Lindan. How dare Mark touch him? Haharapin niya ang mga kahihinatnan sa lalong madaling panahon. Tell me, are you really planning to go back on your word? Talaga bang hindi mo ibibigay sa akin ang hotel? Tanong ni Mark habang nakatitig sa kanya. Do you dare to take it kung gagawin ko? Napangisi si Lindan. Hindi talaga alam ng lokong ito ang kanyang lugar. Kabanata 413. Naisip ba ni Mark na ganoon ka-simple ang pagkuha ng isa sa mga ari-arian ng pamilya Allen? Papayag ba siyang ipagpalit ang kanyang buhay para dito? How dare this punk hit him? Ninitian ni Linden si Mark at sinabing, magandang ideya na bitawan mo ako ngayon o papatayin kita ngayon. Bitawan mo siya sa pagkakataong ito. Tigaw ng isa sa mga lalaki. Bitawan mo siya. Kung hindi, I swear I'll beat you to death. Tigaw ng isa. Lahat sila ay sumisigaw ng pagbabante kay Mark. Kung may nangyari kay Linden, malaki ang problema nila. Isang milya ang tumatakbo sa isip ni Trisha. Nakipagkaibigan siya kay Mark noong nakaraan at naramdaman niya na medyo mayaman ito. Higit na mas mayaman kaysa sa kanya, malinaw naman. Higit pa, alam niyang may maikling fuse siya. Gayunpaman, hindi kailanman inakala ni Trisha na magiging matapang siyang bilhin ang hotel ng pamilya Allen at bihagan si Linden ng ganito. Lumampas ito sa inaasahan niya. You're really pushing my buttons, alam mo yon. Ungol ni Mark kay Lindan. Tibetina ay kumukuha ng mga reinforcements habang papunta siya rito. Naiintindihan niya na ang tanging magagawa niya ngayon ay maghintay kaya wala siyang dapat ikabahala. Si Linden ay nasa kanyang awa na ngayon. Kahit na makakuha siya ng mas maraming tao upang palibutan siya, ligtas pa rin siya. Dinagtagal, darating si Bettina kasama ang isang grupo ng mga sinanay na tao upang protektahan siya. Tiyak na tatapakan nila ang pamilya Allen nang wala sa oras. Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Bitawan mo ako sa sandaling ito. Bitawan mo, tigaw ni Linden habang nagpupumiglas ng walang kabuluhan. Napahiya siya sa posisyong kinalalagyan niya. Miyembro siya ng pamilya Allen, isa sa 4 greatest households. Nawalan siya ng dignidad nang ma-hostage siya ng ganito. Naisip mo na ba na may mas makapangyarihan kaysa sa iyo? Tanong ni Mark sa kanya. Si Karen ay dating nasa ibang bansa, ngunit kamakailan ay bumalik siya sa bansa upang simulan ang ilang pag-unlad. Hindi alam ni Mark kung ano ang takbo ng kanyang mga negosyo sa United States, ngunit naisip niya na dapat ay disente ang mga ito. Ang kanyang ina ay hindi kailanman nakatuon sa kanyang mga pag-unlad ng negosyo sa bansa. Nais niyang palawakin ang kanyang pananaw at palagwin ang kanyang negosyo mula sa buong mundo. Naisip ni Mark na kailangang maging mas mayaman si Karen kaysa sa 4 na sambahayan. Malinaw niyang naalala na nang hilingin niya rito na bilhin ang plaza para sa kanya, ginawa niya ito ng walang pawis habang naglalabas siya ng $5 bilyong sa mismong lugar. Natitiyak niya na napakahusay ni Karen dahil napakaraming negosyo ang pagmamay-ari nito sa buong mundo para hindi niya magawa. You mean to imply that your family is richer than mine? Natawa si Linden sa kanya. Ang hirap sabihin.
Can you guarantee that your family is the richest family in the world? Ganti ni Mark. You're nothing but ignorante. What do you know? The Allen family is not as simple as you think. We have tons of businesses all around the world. You don't know how much money we have in our family. How dare ikinukumpara mo ang iyong sarili sa amin, sabi ni Linden nang may pang-aalipusta. Ang pamilya Allen ay may 12 negosyo sa trabaho sa Estados Unidos. Higit pa, wala akong narinig tungkol sa pamilyang Orleans. Patuloy sa pag-irap si Lindan. Walang mayayamang pamilya sa ilalim ng pangalan ng Orleans sa buong bansa. Ang buong mundo, kahit na. Sigurado si Linden dito. Tila ay hindi umiiral. I've never heard of the Orleans family either, umiling si Mark habang sinasabi niya. Pero ang alam ko, napakayaman ng nanay ko. Nanay mo. Sige, ano ang apelyido niya? Kerteshare. Tinimangutan siya ni Lindan. Taang pamilya kaya siya galing. Ang mga babae ay hindi kailanman binigyan ng prioridad sa mga pamilya at hindi sila kailanman humawak ng anumang mahahalagang posisyon sa mga sambahayan ng pamilya. Pagkatapos ng lahat, ang susunod na henerasyon na kanilang ipinanganak ay hindi lalago upang magkaroon ng kanilang pangalan ng pamilya kaya sila ay mahalagang hindi nauugnay. Hindi pa narinig ni Linden ang pagkakaroon ng mga makapangyarihang babae sa bansang ito o sa alinmang bahagi ng mundo. Siyempre maliban kay Leona, yung taga Central City. Kailangan niyang aminin na ang kakayahan ni Leona ay halos kapantay ng 4 na pamilya. 30 taong gulang pa lamang siya. Pero mukhang hindi siya makakarelasyon ni Mark. Nag-alinlangan si Mark habang iniisip ang tungkol sa pamilya Lee. Wala pa siyang narinig na mataas na pagpapahalaga sa pamilya noon. Gayunpaman, ito ay maaaring maiugnay sa katotohanan na siya ay ihiwalay ang kanyang sarili mula sa high-end na lipunan ng masyadong mahaba. Kung tutuusin, kamakailan lang niya ito nakontak. Ang sarili niyang pag-aalinlangan ay nagpatahimik sa kanya. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Hindi mo nga alam kung sino ang nanay mo, di ba? Nahihiya kang sabihin sa akin ang pangalan niya, di ba? Basura siya, malakas na panunuya ni Lindan. Takot ba talagang pagtawanan ang lokong ito? Marahil iyon ang dahilan kung bakit siya natahimik. Inigpitin ni Mark ang pagkakahawak kay Linden at akmang sasampalin siya ng kung anong asal. Ang lakas ng loob niyang bastyusan ang kanyang ina. Gusto rin sampelan ni Mark ang sarili. Bakit hindi na lang niya isiniwalat ang pangalan ni Karen? Siya ay sapat na mayaman upang makilala, tiyak. Ngunit bago pa niya magawa, nakarinig sila ng mga sirena ng pulis sa di kalayuan. Isang linya ng mga sasakyan ng pulis ang dahan-daang papunta sa parking lot. Ano ang nangyayari? Ang 12 ng mga tao mula sa pamilya Allen ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya. Bakit nandito ang mga pulis? Lumalabas, tumawag si Melda ng pulis. Sa gitna ng party, napagtanto niya na nawawala si Mark at natarante siya. Hinanap niya ito ng mataas at mababa ngunit wala siyang makitang bakas nito kahit saan. Siya ay nag-aalala na si Mark ay maaaring nakatagpo ng ilang problema at kaya siya ay tumawag ng pulis. Natuwa siya sa ginawa niya. Tumakbo si Melda patungo sa kanila nang makita ang mga sasakyan ng pulis. Isang grupo ng mga pulis ang nagsimulang bumaba sa kanilang mga sasakyan at sinalubong sila ni Melda na nanguna, "Tara dyan. Sumunod ka sa akin." Tinundan ng pulis si Melda sa parking lot. Bahagyang nagulat si Cheryl na nasa parking lot nang makitang sinunggaban ni Mark si Lindan. Siya ay dapat na walang takot. Hindi na napigil ang ituloy ni Cheryl ang panunood. Kung ay hostage ni Mark si Linden, malalagay siya sa malaking problema. Nang malaman ang huling resulta, nainis si Cheryl. Ang tanging nakapagpapukaw sa interes ni Cheryl ay ang pagdilim ng mukha ni Linden nang sagutin niya ang kanyang telepono kanina lang. Para saan iyon? Siya ay nagtaka. Lindan, anong nangyayari? Ngayon lang kami nakatanggap ng tawag na may nananakit ng tao. Lumapit ang isang pulis nang makita niya si Lindan. Noon, binitawan na ni Mark si Linden sa pagkakahawak niya. Sa pagkakaroon ng mga pulis, hindi na kailangan para sa kanya na gamitin siya para sa proteksyon ngayon. Paumanhin, sa tingin ko ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, sabi ni Lindan. Naiinis siya sa loob. Sino ang naging maingay para tumawag ng pulis? Sigurado ka ba? Tumingin ang pulis kay Mark habang nagtatanong.
Hindi niya matukoy ng husto kung nasaktan ba siya o hindi dahil mukhang hindi siya nababagabag. Yes, sir. It was just a small misunderstanding, giit ni Mark. Okay, then. Just stop messing around, medyo hindi kumbinsido ang sagot ng pulis. Dahil binaliwala ng magkabilang panig ang bagay na iyon, wala na siyang magagawa pa. Mark, okay ka lang? Nagmamadaling tanong ni Melden nang makita niya si Mark. Tumango si Mark at nagkibit-balikat sa kawalan. Kanina lang siya sinuntok ng ilang beses. Buti na lang at wala na siyang sakit. Lindan, paalisin mo na sila, hiling ng pulis nang makita ang karamihan ng mga lalaki na umaaligid sa kanila. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, madaling pinaalis ni Linden ang 30 tao. Nagkalat sila na parang langaw. Sumulyap ang pulis kay Mark at nagtanong, "Bata, kailangan mo ba nang mag-uuwi sa iyo?" Papauwiin siya. Tinabi sa kanya ni Mark na hindi iyon kailangan. Papunta si Bettina kasama ang kanyang mga tao ngayon, kailangan lang niyang maghintay ng kaunti. Okay, let's call it a day for now, sabi ng pulis habang nagsimulang umalis kasama ang iba. Pagkatapos ng kanilang pag-alis, binaril ni Linden si Mark ng isang death glare at inakusahan siya, "Hindi ka ba matapang? How dare you call the police?" Si Melda ay nagngangalit sa loob. Nang mapansin niyang nawala si Mark, natarante siya at halos tumibok ang puso niya sa dibdib. Kung tutuusin, siya ang nagdala sa kanya dito noong una. Ang swerte mo ngayon. Umalis ka nga, naririnig mo ba ako? Tinggal ni Lindan. Ikaw ang dapat umalis sa akin. Nasira ba ang mga alaala mo? Paalala ko, hindi na sa iyo ang hotel na ito, mahinahong sabi ni Mark. Malapit na ang kanyang mga reinforcements, wala siyang dapat ikatakot ngayon. Natigilan si Melda sa narinig. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Hindi ba ang hotel na ito ay pagmamay-ari ng pamilya Allen? Pwede bang? Nagulat si Melda sa naisip. Hindi kaya nabili ni Mark ang hotel na ito mula sa pamilya Allen. Iyon ay magiging masyadong mapangahas sa isang paglipat, hindi ba? Hindi ba? Kanino yan? Sa'yo. Umalis ka dito, tinggal ni Lindan. Hindi magandang araw para makipag-away. Lumakad papunta kay Trisha, mamulong siya, "Halika, Trisha, oras na para pumunta." Iniwasan ni Trisha si Mark ng ilang sulyap. Hindi pa siya gumagalaw sa kinatatayuan niya habang dahan-dahang lumapit si Mark sa kanila at nagbanta, "Kung hindi mo ito ibibigay, dadaan ako sa bahay mo." Siya ay labis na pasensya. Nabayaran na niya ang hotel, fair and square. Paanong hindi ibibigay ni Linden ang hotel sa kanya ngayon? Ito ay hindi makatwiran. Fine, hihintayin kita dyan. Come if you dare. Tawa ng tawa si Lindan. I see how it is. Sige, magkikita na tayo. Napahagalpak ng tawa si Linden dahil doon. Mamamatay na siya sa kakatawa. Hindi na niya kayang tingnan si Mark nang hindi nangungulit. Naging maganda ang araw na ito. Kung tutuusin, kumita lang siya ng 4 bilyong dolyar kapalit ng wala sa ngalan niya. Maya-maya ay umalis na sina Linden at Trisha. Nakatitig lang si Mark pagkatapos ng kanilang pag-urong ng mga pigire. "Mark, binili mo ba talaga itong hotel?" Natatarantang tanong ni Melda. Nakakabigla itong balita. Mas nabigla ito kaysa noong nalaman niyang pag-aari ng kanyang ina ang Hotel Luna. Siya ay mahalagang itakda ang kanyang sarili upang labanan ang pamilya Allen. Oo, ginawa ko, pagkumpirma ni Mark. Pero, sa tingin mo, ibibigay niya talaga sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Melda. Oo naman, confident na sabi ni Mark. Kapag dumating si Bettina at ang kanyang mga tauhan, sila ay pupunta sa pamilya Allen. Ito ay simple. Nabayaran na niya ang hotel, kaya syempre, sa kanya na iyon. Kinailangan ito. Pero, nagsimulang humakbang si Melda, nakatulala pa rin. Napaka-confident ni Mark, di ba? Nagtaka siya, hindi kaya mas makapangyarihan ang pamilya ni Mark kaysa sa pamilya Allen. Imposible dapat yon. Sa bansang ito, ang may pinakamaraming kapangyarihan ay ang 4 na pinakadakilang sambahayan. Ilang sandali pa, napangiti si Mark sa kanyang nakita. May sasakyan na papunta sa direksyon nila. Nasa driver seat nito si Bettina. Kabanata 414.
Hindi pa ganap na naghihilom ang mga sugat ni Bettina ngunit pinangunahan niya ang koponan sa kabila noon. Siya ang pinakamabilis na driver sa kanila. Nag-aalala siyang baka masaktan si Mark kung hindi siya magmadali. Ang iba ay nakasunod sa kanya ng malapitan. Nang mapansin ang sasakyan ni Bettina, lumapit si Mark dito habang nakaparada ito. Nang makita ni Bettina na hindi nasugatan si Mark, gumaan ang loob niya. Young Master, bati ni Bettina pagkalabas niya ng sasakyan. Bettina, tumanggo si Mark bilang pagsang-ayon. Young Master, ano pong utos niyo? Ano po ang sitwasyon ngayon? Tanong ni Bettina. Noong tinawagan siya ni Mark kanina, hinanap niya kaagad ang lahat ng impormasyong makukuha niya sa property na kabibili lang niya. Isa pala ito sa mga ari-arian ng pamilya Allen. Medyo nagulat si Bettina sa impormasyong iyon dahil hindi niya akalain na magiging masigasig si Mark sa hotel na ito. Ibinayad ko na sa kanya ang pera, ngunit tumanggi siyang ibigay ang hotel sa akin, paliwanag ni Mark sa isang pinutol na tono. Kung ganoon, hayaan mo akong harapin ito, sabi ni Bettina. Ito ay isang simpleng bagay sa kanya. Si Karen ay bahagi ng 4 greatest households, at mas makapangyarihan siya kaysa sa pamilya Allen. Hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Para kay Karen, wala sila. Sige, sagot ni Mark, gamaan ang pakiramdam. Agad niyang naunawaan na ang kanyang ina ay dapat na napakatagal na mas makapangyarihan kaysa sa pamilya Allen para si Bettina ay tila sigurado sa kanilang tagumpay. Minamaliit pala niya si Karen. Talagang mas makapangyarihan ako kaysa sa pamilyang Allen noon, naisip niya nang may katiyakan. Young Master, please wait on a moment. The rest of our people are still on their way, pagpapalem ni Bettina. Naranasan niya pagdating sa mga bagay na tulad nito. Tumanggo si Mark bilang pagsang-ayon. Wala naman siyang pagtutol. Hahayaan niya si Bettina na harapin ito at pagkatapos ay si Yolanda ang pumarito upang kunin ang susunod na araw. Sa oras na ito, dumating na rin si Lani at ang iba pa para manood ng kaguluhan. Sa huli ay hindi sila pinalayas ng manager na isang tunay na sorpresa sa kanya. Iniisip niya kung naayos na ba ni Mark ang usapin, kung hindi, bakit hindi na lang sila pinaalis ng manager. Hindi kaya mas makapangyarihan ang pamilya ni Mark kaysa sa pamilya Allen. Hindi ba imposible lang iyon? Marahil ay kakilala ni Mark ang ilang mga tao mula sa iba pang 3 sambahayan at hiniling sa kanila na tulungan siya. Melda, naayos na ba ang lahat? Lumapit si Lani at nagtanong. Ang party ay nagpatuloy ng perpekto, at ang kanyang dignidad ay nanatiling buo. It's settled, pagkumpirma ni Melda. Paano niya nagawa? May kilala ba si Mark sa 3 pang pamilya? Ganoon ba niya ito naayos? Nag-usisa si Lani. Maswerte sila na kasama nila si Mark. Talagang nagamit niya ang kanyang mga koneksyon sa ibang mga pamilya para tumulong. Hindi niya akalain na ganoon pala ang kakayahan ni Mark. Mas nasiyahan si Lani kay Mark ngayon. Hindi. Actually, si Mark ang bumili ng hotel, sagot ni Melda. Parang panaginip ito. Isang baller lang na tulad ni Mark ang makakagawa nito. Bumili lang siya ng hotel para ayusin ang issue. Ano? Anong sabi mo? Mali yata ang narinig ko. Gulat na bulalas ni Lani. Nalaglag ang panga niya sa narinig. Siya ba talaga ang bumili nitong hotel? Pero ito ang hotel ng pamilyang Allen, paano kaya si Mark na makabili nito? Higit pa, ito ay dapat na nagkakahalaga ng isang kapalaran. Dapat ay umabot ito ng 7 hanggang 8 bilyong dolyar. Paano niya magagawang masiguro ang napakalaking bayad sa loob ng wala pang isang oras? Natarante si Lani na hindi maintindihan. Pinili ni Mark ang hotel na ito, ulit ni Melda. Natigilan si Lani dahil doon. Sino ba talaga si Mark? Young Master, puntahan natin ngayon ang pamilya Allen. Hindi naman sila masyadong malayo dito, sabi ni Bettina noon. Pakiramdam niya ay mas mabuting lutisin ang problemang ito sa mismong araw. Ayaw niya itong masyadong kalagkarin at baka magkagulo pa. Sige, let's go, pagsang-ayon ni Mark. Kaya, bumalik si Bettina sa kanyang kotse at inutusan ang mga lalaki sa likod niya, lahat, bumalik kayo. Ate Melda, sasama ka ba sa amin? Tanong ni Mark. Hindi niya kayang kalagkarin si Melda nang hindi humihingi ng pahintulot ngayon, hindi ba? Yes, I will,
sabi ni Melda dahil nag-aalala siya kay Mark. Haharapin niya ang pamilya Allen kung tutusin. Then, get in the car. Auntie, you should go home and have a good rest, sabi ni Mark habang lumingon kay Lani. Hindi pa rin nakaimik si Lani sa puntong ito. Mark, pasok ka muna. I need to have a word with my mother, walang magawang sabi ni Melda. Nagkibit-balikat si Mark at pumasok na sa sasakyan. Ma, umuwi ka muna kasama si Dad ha. You've got to be joking, right? This is the Allen family's hotel. How can Mark afford to buy it? Hindi pa rin makawala sa gulat si Lani. Nagpalpitate pa rin ang puso niya. No, I'm not. Believe it or not, si Mark talaga ang bumili nitong hotel, giit pa ni Melda. Pumayag na ba ang pamilya Allen dito? Tanong ni Lani. Hindi niya maintindihan kung bakit papayag si Linden sa ganito. Kung ang iba ay makakuha ng hangin na ang Allen family ay ibinenta ang kanilang hotel, ang reputasyon ng kanilang pamilya ay masisira. Nabayaran na niya, pero hindi na nagawang tapusin ni Melda ang kanyang mga salita. Kung sinabi niya sa kanya na hihiling ni Mark sa pamilya Allen na ibigay ang hotel sa kanya ngayon, matatakot si Lani sa kanyang talino. Pero ano? Anong sasabihin mo? Tinenyasan ni Lani. Wala, sabi ni Melda habang kinakawayan ito. Nakahinga ng maluwag si Lani at nagpaalala, Melda, napahanga talaga ako ni Mark. Huwag kang makipaghiwalay sa kanya kung matutulungan mo ito, okay? Mahirap hanapin ang mga lalaking may kakayahang tulad niya. Napangiti ng mapait si Melda doon. Di wala nga siyang totoong relasyon kay Mark, paano sila maghihiwalay kung ganoon nga? Naisip ni Melda na ang kanilang relasyon ay hindi hihigit sa pagkakaibigan. Gayunpaman, noon pa man ay gusto na niyang maipanganak ang mga anak ni Mark, syempre, sa kanyang pahintulot. Mom, I know. I'll be going now. You can go home with Dad, okay? Sabi ni Melda pagkasakay niya sa kotse. Nagsimulang magmaneho si Bettina nang makapasok na siya. Medyo proud si Lani kay Melda. Ang kanyang anak na babae ay may magandang panlasa sa mga lalaki. Nakahanap na talaga siya ng lalaking sapat na makapangyarihan para bumili ng hotel ng ganoon. Anong ginagawa mo dito? This hotel belongs to my son-in-law, sabi ni Lani habang pinandilatan ng dumbstruck na si Hattie. Nasaksihan ni Hattie ang lahat ng nangyari, ngunit ang pagkabigla na naranasan niya ay naging dahilan upang hindi siya makapagsalita. Hindi naman mahirap na tao si Mark, at mas mayaman pa siya sa kanya. Isa lang siyang basura kumpara sa kanya. Ay, namula si Hattie sa kahihiyan. Umalis ka na. Ngayon na, hiningi ni Lani na puno ng saya ang kanyang puso. Tawakas ay nakuha na niya ang huling salita. Masarap ang pakiramdam. Nagpatuloy si Hattie sa paglalakad patungo sa kanyang sasakyan na namumula ang mukha. Pinagsisisihan niya na mali ang paghusga niya kay Mark ngayon. Kung alam lang niya kung gaano siya kikaya, sana ibinigay niya ang kanyang numero. Alam niyang may kaakit-akit siyang figure. Baka magustuhan siya ng isang binatang tulad niya. Nagawa niyang sumakay sa kanyang sasakyan sa wakas. Pagkatapos ay nagmaneho si Hattie. Si Cheryl naman ay hindi umaalis sa pwesto niya. Napanood niya si Bettina na nagmamaneho papunta sa Mark in a Rolls Royce at nagtaka kung sino ang babaeng iyon. Bibili ba ng hotel ang babaeng ito? Nakabili na ba siya? Siguro hindi. Hindi kinilala ni Cheryl si Bettina na isa sa mga mayayaman, kaya paano siya magkakaroon ng kakayahang bumili ng hotel ng labis mula sa pamilya Allen. Pakiramdam ni Cheryl ay masyado na siyang nag-aksaya ng oras sa kalokohan. Ito ay walang katotohanan. Naging maayos naman si Mark sa huli ngunit lahat ng ito ay dahil sa pulis. Kung hindi pa sila dumating sa oras, inaasahan niyang nabugbog na siya sa loob ng 1 pulgada ng buhay niya. With that final thought, she drove away. Sa pamilya Allen. Bilang isa sa 4 na pinakadakilang sambahayan, napakalaki ng kanilang tahanan. Ang buong distrito kung saan itinayo ang villa ay eksklusibo sa pamilya Allen. Walang ibang mag-iisip na makalapit sa kanilang ari-arian. Ito ay isang lugar lamang para sa pamilya Allen na tirahan. Walang sino man ang may karapatang tumuntong sa bakuran. Si Elder Allen, ang kasambahay ng pamilya Allen, ay nagpapahinga. Isang katok sa pinto ang bumulaga sa kanya sa pagpapahinga. Tumayo siya para sagutin ang pinto.
Nang mabuksan na niya ito ay sinalubong siya ng isang gwardya ng pamilya Allen. Ano ito? Tanong ni Elder Allen. Halos madaling araw na ngayon. Bakit siya naabala sa ganitong oras? Masyadong bihira ang sitwasyong ito. Ang pamilya Allen ay palaging hindi limitado sa sinuman kaya hindi sila natugunan ng anumang uri ng pagpilit. Karaniwang walang nangyari dahil walang maglalakas loob na saktan sila. Elder Allen, may grupo ng mga sasakyan na papunta rito, ang sabi ng gwardya. Isang pangkat ng mga sasakyan. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Elder Allen. Walang nag-schedule ng appointment sa kanya sa araw na ito. At sino sa lupa ang bibisita sa ganoong kalalim na oras? Ano ang balak nilang gawin? The leading car is a Rolls-Royce. The rest are off-road vehicles. There are more than 20 of them, patuloy ng gwardya. Paalisin mo na sila. Ang pamilya Allen ay hindi tatanggap ng sinumang bisita ng walang appointment. Itinuro ni Elder Allen. Opo, Ginoo. Kaagad, ipinaalam ng gwardya ang utos sa pamamagitan ng kanyang walkie-talkie ngunit sinabihan siya mula sa kabilang panig na hindi posible na pilitin silang palayo. Kumunat ang noo ni Elder Allen at sinabing, Tara, lumabas tayo at tingnan natin. Hindi ako makapaniwalang may nag-iisip talaga na pumasok sa bakuran ng pamilya Allen. Tiguradong naghahanap sila ng gulo. Tigurado siyang hindi ito gagawin ng mga miyembro ng ibang kabahayan. Hindi naman kasi sila na-offend kamakailan. Ngunit maliban sa iba pang tatlong pinakadakilang sambahayan sa bansa, sino pa ang may lakas ng loob na gawin ang isang bagay na tulad nito? Maya-maya, dumating na sila ng guard sa grand entrance ng villa. Nakatingin si Elder Allen sa mga sasakyan sa pamamagitan ng isang teleskopyo mula sa itaas at nakitang mayroon talagang isang pangkat ng mga sasakyan na pumasok. Lubos nilang binaliwala ang mga babala ng pamilya Allen na lumayo. Gayunpaman, dahil ang pamilya Allen ay isang makapangyarihang pamilya, magkakaroon din sila ng sarili nilang security standing guard. Mukhang hindi pamilyar ang mga taong ito. Bakit pupunta rito ang mga estranghero? Tanong ng guard. I don't care about that. They've broken into our ground either way. They'll all regret this regardless of who they are. Ipatawag ang mga family guards. Itigil mo na sila, matigas na utos ni Elder Allen. Ang mga hindi kilalang tao ay labis na lumabag sa pamilya Allen sa pamamagitan ng pagpasok. Kailangang maglabas ng matinding parusa alinsunod dito. Opo, Ginoo. Agad na nagsimulang magbigay ng utos ang gwardya sa kanyang mga nasasakupan. Ang mga gwardya ng pamilya Allen ay nagsimulang lumabas mula sa villa hindi nagtagal. How dare they break into the Allen family? They'll pay for this, naisip ni Elder Allen. Kabanata 415. Malalakas na hiyawan, nagsimulang magmaneho palabas sa kanilang pinagtatagwan ang isang motorcade na pagmamay-ari ng pamilya Allen. Bumuo sila ng barikada laban sa mga paparating na sasakyan. Nakaupo si Mark sa kanyang sasakyan, walang emosyon ang mukha. Sa kabilang banda, kinabahan si Melda. Hindi naman siya nananaginip, di ba? Nasa property ba talaga sila ng pamilya Allen ngayon? Kayong tatlo, go. Takbuhan mo sila. Inutusan ni Bettina ang talong sasakyan sa likuran niya. Ang mga sasakyan sa likod niya ay hindi ordinaryong sasakyan. Ang mga ito ay maihahambing sa mga nakabaluti na sasakyan mula sa militar dahil ang bawat isa sa kanila ay sumailalim sa mga espesyal na pagbabago. Ang mga sasakyang ito ay ginawa gamit ang mga bagong halwang metal. Ang materyal ay isang bagay na binuo ng tech company ni Karen at ito ay makatiis ng halos anumang bagay. Ang materyal na ito ay hindi pa inihayag sa publiko ngunit napukaw nito ang interes ng militar ng Estados Unidos. Gayunpaman, tumanggi si Karen na ibenta ito sa kanila. Maya-maya pa ay humandar na ang tatlong sasakyan sa harapan. Ang pinuno ng superb household forces ng pamilyang Allen na namamahala sa motorcade ay sumimangot sa pinangyarihan at tumahol, ang mga taong ito ay tiyak na may hiling na kamatayan. Lahat, nasa iyong marka. 12 ng mga sasakyan ang nasa gilid nila. Ano ang dapat katakutin? Sir, hindi sila bumabagal. Turo ng isa niyang subordinate. Ano ang kinatatakutan mo? Kunin mo sila, mabangis niyang utos. Akala ba ng mga taong ito ay mas magaling sila kaysa sa pamilya Allen? Ang lakas ng loob nila. Unti-unting bumibilis ang mga sasakyan sa magkabilang gilid.
Umugang ng malakas ang kanilang mga makina. Nakakabingi ito. Habang nagsasalpukan ang mga sasakyan, nabigla pa rin ang ulo. Matapos ang banggaan, ang mga magkasalungat na sasakyan ay nakatayong hindi gumagalaw at buo. Sa kabilang banda, ang mga sasakyan sa gilid niya ay nabaligtad na lahat at nadulas ng medyo malayo. Ano lang ang nangyayari dito? Ah, sir, sobrang tigas ng mga sasakyan nila. May sumigaw. Ayan na. Deadmeat sila, wala akong pakialam. Ituloy mo. Ang ulo scoff bilang siya barking ang order sa kanila. Hindi nagtagal, naganap ang sunod-sunod na banggaan. Mahigit 100 sasakyan ang nagkabanggaan. Nakakatakot panoorin ang eksena. Gayunpaman, dahil ang lahat ng mga sasakyan ng pamilya Allen ay nawasak at nabaligtad, ang 3 kotse sa dulo ni Mark ay hindi mukhang nasira kahit kaunti. Nanlaki ang mga mata ng ulo sa hindi makapaniwala habang bumubulong, paano ito nangyari? Anong klaseng mga sasakyan yan? Paano sila matibay? Naputol ang pagsigaw niya nang makita niyang palapit sa kanya ang 3 sasakyan. Dali-dali niyang pinahihit ang manibela para makaalis sa daan ngunit huli na ang lahat. Ang mga driver sa kabilang dulo ay walang pakialam sa awa. Tila ay espesyal na sinanay para dito pagkatapos ng lahat. Isang malakas na kalabog ang narinig. Napasigaw ang ulo ng matamba ang kanyang sasakyan. Nang makaalis na siya, pinagmasdan niya ang 3 sasakyan na sunod-sunod na dumaan sa kanya. Ang iba pang mga kotse ay nagpatuloy na sumunod sa kanilang likuran ng paisa-isa. Akala niya ito ay hindi makapaniwala. Tino sa lupa ang mga taong ito. Nang makita ito, nagsimulang magulat ang kapitan ng hindi makapaniwala, Elder Allen, ang mga bantay, sila. Ang buong bagay na ito ay lubos na katawa-tawa. Ang motorcade ay ganap na binubuo ng mga security guard na nagtatrabaho para sa pamilya Allen. Lahat sila ay dalubhasa sa pagmamaneho at ang ilan sa kanila ay mga race car driver. Paanong mabaligtad ang kanilang mga sasakyan sa isang kisap mata? Pinaikit ni Elder Allen ang kanyang mga mata at malamig na utos, ilabas ang babala. Ipatawag ang forces no. 3. Tumanggo ang kapitan bilang pagsang-ayon at nagmamadaling sinunod ang utos ng matanda. Anong uri ng mga rampaging nilalang ang mga kotse na ito? Masyadong nakakatakot ang lahat ng ito. Sa isang malakas na dagindong, lumipad ang 10 helicopter mula sa helipad ng pamilya Allen na lumilipad patungo sa direksyon ng motorcade ni Mark. Bettina, naalarma na sigaw ni Mark nang makita niya ang mga helicopter. Ito ay tiyak na patunay na ang pamilya Allen ay tunay na isa sa 4 na pinakadakilang sambahayan, hindi ba? Nakakabaliw lang. Ang mga helicopter ay kahawig ng simula ng isang buhawi habang dahan-dahan silang lumilipad patungo sa kanila. Young Master, huwag kang mag-alala. Ang mga kotseng ito ay binuo ng tech company ni President Lee sa States. Ang mga ito ay higit pa sa kakayahan na makayanan ang anumang bagay, tiniyak ni Bettina sa kanya. She then proceeded to give orders through her walkie-talkie, 10 of you. Out now. Deal with them. Hindi maintindihan ni Mark kung paano nila haharapin ang problema. Habang siya ay nagtataka, natanong niya ang 10 sasakyan na sumulpot mula sa kanilang likuran sa isang iglap, ang mga driver ay humahakbang ng husto sa mga pedal ng gasolina. Biglang naghiwalay ang harapan ng bawat isa sa mga sasakyan at nagsiwalat ng isang butas. Ang mga harpoon na mas makapal kaysa sa braso ng tao ay bumaril sa kanila. Ang mga salapang ay may mga kadena na nakakabit sa kotse. Isang nakakasira ng lupa na bom ang tumunog. Ang isa sa kanila ay tumagos sa tangke ng gasolina ng helicopter. Pagkatapos, ang kotse na may salapang nakakabit sa tangke ng gasolina ay nagsimulang umikot at umandar. Nagawa ng sasakyan na hilahin ang helicopter sa direksyon nito. Napakalakas noon. Ang taong nagmamaneho ng helicopter ay nabigla, nag-aagawan upang mabawi ang kontrol sa helicopter. Gayunpaman, masyadong malakas ang puwersa ng sasakyan. Bumaba ang helicopter sa ilang segundo. Boom! Isang pagsabog ang tumunog. Bumagsak ang helicopter. Nagulat si Mark dahil doon. Ito ay kahangahangang. Napatingin si Melden na may dilat na mata at bibig na nakanganga habang iniisip, anong klaseng sasakyan ang makakagawa niyan. Paano ito magiging napakalakas? Ang mga driver na sinanay sa ilalim ni Karen ay walang iba kundi mahusay.
Matapos mailabas ang unang helicopter mula sa himpapawid, sumunod ang iba pang mga sasakyan na nagpaputok ng kanilang mga salapang patungo sa iba pang mga helicopter. Ang 10 chopper ay dumagundong ng malakas sa kanilang pagsisikap na manatili sa langit. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, ang superb household forces ay nalipol ng napakabilis. Nataranta ang kapitan ng mga gwardya sa kanyang nasaksihan. Nagsimula siyang maghinala na nagsushooting sila ng action movie. May bakas ng pagkagulat sa mga mata ni Elder Allen. Ano ang kahulugan nito? Paanong madaling matanggal ang superb household forces ng pamilya Allen? Ilabas ang lahat dyan. Utos ni Elder Allen habang nakatingin sa Rolls-Royce. Opo, Ginoo, tinunod ng kapitan. Nagawa ni Bettina na magmaneho papunta sa pasukan ng bahay ng pamilya Allen at huminto doon kalaunan. Bumaba siya ng kotse at inutusan habang nakatingala kay Elder Allen, buksan mo. Dalhin mo ako sa iyong amo. Sino ka sa tingin mo? Wala kang karapatang makipagkita sa master. Ungol ni Elder Allen, nakaramdam siya ng pagkahilo. Sino ang babaeng ito? Nakita na niya ang kanyang makatarungang bahagi ng mga tao sa bansang ito sa paglipas ng mga taon, ngunit mukhang hindi pamilyar ang babaeng ito. Gusto siyang makilala ng aking young master. Sabi ni Bettina. She further threatened, kapag hindi mo binuksan ang gate, papasok ako. Tutal, kayo ang unang may kasalanan. Kasalanan natin. Anong ibig mong sabihin? Nagdilim ang mukha ni Elder Allen habang nagtatanong. Ikaw ang kasambahay, hindi ba? Balik na tanong ni Bettina. Oo ako, mayayabang na sagot ni Elder Allen. Bilang kasambahay ng pamilya Allen, mas mataas ang kanyang katayuan kaysa sa hindi mabilang na mayayamang tao. So, you must be very clear about the Allen family's finances, right? Tanong ni Bettina. Oo, ako nga, pag-amin ni Elder Allen. Ano naman? Kinuha ni Linden ang $4 bilyong sa aking young master. Alam mo ba iyon? So what if I do? Pinandilatan ni Elder Allen si Bettina habang nagsasalita ito. Kaya, ito ay kung ano ang lahat ng kaguluhan ay tungkol sa. It's good that you do. Ang $4 bilyong ay ang perang ibinayad ng aking young master para makabili ng hotel sa pamilya Allen gaya ng ipinangako. Nadala ko na ang kontrata. Pakipirmahan ito ng iyong master. Sabi ni Bettina. Ano? Nagbibiro ka ba? Natawa si Elder Allen nang marinig ito. $4 bilyong para sa isang hotel sa ilalim ng pamilya Allen. Iyon ang halaga ng isang budget hotel. Walang paraan na mabebenta ang alinman sa mga hotel ng pamilya Allen sa mababang presyo. Higit pa rito, hindi nila kailanman nagkaroon ng intensyon na ibenta ang alinman sa kanilang mga hotel. Hindi ako nagbibiro. Buksan mo na ang gate. Pinitukan naman ni Bettina. Pumunta ka dito para dito, pero alam mo ba kung magkano ang pinsalang ibinastos mo sa amin? 30 kotse na nagkakahalaga ng $1 milyong bawat isa at 10 helicopter na nagkakahalaga ng 30 milyon bawat isa. Tagot ni Elder Allen. Bettina echoed, oh, nakalimutan mo ang isa pang bagay. Idagdag ang mga gate sa listahan na iyon. Ibagsak ito, boys. Boom! Ang 20 sasakyan na nasa likuran niya ay mabilis na tumakbo patungo sa mga tarangkahan na humahampas dito. Ang mukha ni Elder Allen ay nanginginig at nag-iinit sa kahihiyan. Maya-maya, isa na namang malakas na kalabog ang tumunog. Kawakas ay sapilitang binuksan ang gate. Pagkatapos, isa-isang nagmaneho ang mga sasakyan. Bumalik si Bettina sa kanyang sasakyan at nagpatuloy sa pagmamaneho sa loob kasama ang iba pa. Maya-maya pa ay nakapasok na sila. Pagkatapos niyang ihinto ang sasakyan niya ay bumaba na si Bettina. Ngayon, halos 100 tao ang nakapaligid sa lugar. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Bettina. Lahat ng kasama niya ay lumabas na rin sa kanilang mga sasakyan. Nakakasuffocate ang tensyon sa hangin. Hindi mo alam ang limitasyon mo, di ba? How dare you act out in the Allen family's house? Round them up, dumagundong si Elder Allen. Sa isang sigaw ng labanan, sinimulan silang salakayin ng mga gwardya ng pamilya Allen ng sabay-sabay. Mayroong halos 100 sa kanila. Ang mga tauhan ni Bettina ay lumaban ng hindi nababagabag. Bawat isa sa kanila ay sabay-sabay na pinabagsak ang ilang mga gwardya. Young Master, tahan na. Nilinga ni Bettina si Mark.
Tumango naman si Mark na nasa sasakyan pa rin. Talagang sinanay ni Karen ng husto ang mga taong ito, naisip niya. Hanggat hindi sila nakikipag-ugnayan sa mga armadong individual, ang mga alipors ng kanyang ina ay magagawang harapin ang anumang bagay. Wala pang 10 minuto, isang dakot ng mga lalaki mula sa gilid ni Mark ang bumagsak. Hingal na hingal ang lahat, habang ang mga gwardya mula sa pamilyang Allen ay nakahiga sa lupa, humahagulgol sa sakit. Malumanay na lumapit si Bettina kay Elder Allen at mariing nagtanong, itatanong ko lang ulit sa iyo. Paalisin mo ang iyong master dito sa pagkakataong ito. Alam mo ba ang ginagawa mo? Ito ay, nauutil si Elder Allen sa gulat. Nabigla siya sa sitwasyon. Sino ang mga taong ito? Mga mersenaryo ba sila? Hindi, parang mas makapangyarihan pa sila kaysa sa mga mersenaryo. Talagang tinalo nila ang superb household forces ng pamilya Allen na parang wala lang. Nakakakilabot. You're trying my patience here. I don't want my young master to wait too long, so. Itinaas ni Bettina ang kanyang kamay at sinampal si Elder Allen. Isang malakas na sampal talaga. Napangiwi ang kulubat na mukha ni Elder Allen sa takot nang makakita siya ng mga bituin. Bumagsak si Elder Allen sa lupa kasama iyon at malapit nang mawala ng malay. Hinawakan siya ni Bettina sa kwelyo noon at tinuya, napakakapangyarihan ba ng pamilya Allen? Tumata niyang master, wala kayong lahat. You dare hit me. Napabuntong hininga si Elder Allen. Pakiramdam niya na nanaginip siya. Matapos siyang maging kasambahay ng pamilya Allen, hindi mabilang na mga tycoon sa bansa ang kailangang magbigay galang sa kanya. Pero ngayon, hindi siya makapaniwala na kahit papaano ay sinampal siya ng random na babae. Isa itong tahasang kawalang galang sa pamilya Allen. Isa pang malakas na hampas ang tumunog. Tinampal na naman siya ni Bettina. Napasigaw si Elder Allen sa sakit. Palabasin mo si Lindan. Ngayon. Kailangan niyang malaman na maaaring mapahamak siya ng young master habang buhay kung gugustuhin niya, malamig na wika ni Bettina. Forget what they doing, keep on